Secretary Renato Solidum ng DOST. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Ted, at magandang umaga sa mga taga-subaybay po ninyo. Apo, aking kasama si Angela Lagunsad Castro. Go ahead, Angela. Opo, Secretary, magandang umaga po sa inyo. Tanungin lang po namin yung update dun po sa itong eruption ng Mount Canlaon. Opo, pagkatapos po ng pagsabog nung isang gabi, ay wala na pong sumunod na pagsabog, pero yung bilang ng mga volcanic earthquakes na naitala in a 24-hour duration, midnight, no? Mula nung isang araw at kagabi, ay 53 volcanic earthquakes at 52 dito ang tinatawag naming low-frequency volcanic earthquakes. Ito naman po ay maliliit, pero po ito'y sinyalis ng pagkilos ng mga gas. At ang sulfur dioxide measurement po natin kahapon ay pangalawa sa pinakamataas sa record ng Canlaon, 4,100 tons per day. So sa pamamagitan ng ganitong observation, nananatiling mataas pa rin ang pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Ang nakikita lang din natin na parang konsuelo ay yung pamamagaan niya ay sa taas lamang. Ibig sabihin yung pressure ay nasa taas lang. At importante lang na huwag manatili sa 4 na kilometro na permanent danger zone. Pero Secretary, nakikita po ba natin, base po dun sa mga datos na binigay nyo, nakikita po ba natin na maaaring mag-escalate ang pagsabog nito ng Mount Canlaon? Tatlo ang ating senaryo na nakikita. Isa na dyan yung posibleng mag-escalate pero wala pa tayong nakikitang mga parametro. Akalangan kasi na maliban dyan sa volcanic gas, yung pamamaga ng bulkan ay lumaki pa at magmamula sa ilalim at dadaming earthquake, ibig sabihin umaakit yung magma. Wala pa tayong ganong senaryo. Kung magkaganon, magtataas tayo ng alert from 2 to 3. Ang isang senaryo ay ganito lang ang papakita, mataas ang gas, maraming earthquake, posibleng magkaroon ng mga steam-driven or phreatic eruptions na may kasamang gas, maintain natin sa alert level 2. Kapag naman humina na ang mga parametro, dahil nga mababaw lang ang aktibidad ng bulkan, ay posible namang ibaba from alert level 2 to 1. Sa kasulukuyan, ang mga parametro nakikita ay maintain sa alert level 2 ang alert status ng Bulkang Canlaon. Nakita po natin sa mga balita kahapon, yung mga residente po na apektado nito ng pagsabog ng Mount Canlaon. Nakita po doon yung mga mata po nila, no, masakit, no, na nilalagyan pa po ng gamot dahil hindi nga daw po sila makakita. Can you explain to us po, pakipaliwanag po sa amin, ano po yung nangyari dito, ano po yung indikasyon, bakit po may mga ganoon pong nangyari sa mga residente? Pagkatapos ng pagsabog ng mayon, ang pagsabog ay nagpakawala ng abo at sulfur dioxide gas. At buong gabi hanggang kahapon ng umaga ay patuloy at kahapon ay patuloy naglalabas ng sulfur dioxide gas. Ibig sabihin, yung magma sa mas malalim na parte ng bulkan ay patuloy na nagpapakawala o nagdidigas ng sulfur dioxide. At yan yung sanhi ng mga pananakit ng mata, mga balat. At kaya kailangan talagang nakamas sila, stay indoors, at maligo kung sakaling nadampian sila ng gas at ng abo. At importante talaga na kung merong mga naaamoy ay talagang muna sila kumuble at pumasok sa loob ng bahay, saraduhan ng mga pintuan at bintana. Gaano po kalawak yung pagsabog po nitong mga abo na to mula sa Mount Canlaon at ilang mga barangay po yung apektado nito? Yung nasa loob ng 4 na kilometro na permanent danger zone, siguradong naapektuhan doon sa kanlurang bahagi ng bulkan, yung western part. May pangilan-ngilan na mas malayo ng konti. Yung Asupre naman ay malayo po ang binuga pero sa mas mataas na altitude kaya hindi na naramdaman ng iba. Pero yung Asupre, buong paligid ng bulkan ay na-report na nalanghap ito. Opo. Secretary, ano po ang katangian nitong Canlaon na maaari nating maikumpara o maihambing sa mga bulkan po na ating nasaksihan ng pumutok? Mayon, Taal o maging Pinatubo? Ang Bulkang Canlaon, naka 43 na eruption na since 1800s. At 42 dito ay tinatawag nating steam-driven or gas-triggered eruption. Ibig sabihin, hindi masyadong malalaki. Only in 1902, no? 122 years ago, na naglabas siya ng lava. Anong ibig sabihin nito? Sa
experience ng ating mga kababayan sa paligid ng Bulkang Kanlaon, ganyan lang ang nakikita nila. Pero dahil maraming malapit na mga tao, nasa loob sila ng 4 kilometer permanent danger zone, nadidelikado ang buhay nila. Una, bakit sila nandun? Maganda ang lupa, nagtatanim sila ng gulay. Pero siguro in the long term, kailangan din nilang tingnan kung paano natin masisigurado mas ligtas ang ating mga kababayan. Ngayon, although steam-driven lang, nagpapakulo lang ng tubig, kaya sumasabog, kailangan nating bantayan ngayon ang Kanlaon kasi maraming gas na lumalabas at baka sumunod ang magma sa ilalim. Pero wala pa tayong nakikitang ganon. Pero nangyari na po iyon dyan sa Kanlaon na may magma na inilabas, no? Nangyari yan noong 1902. Opo. Ito ho ngayon na binubuga niya palabas na ho ng bulkan, ito ho ba kapag humupa at natuyo at umulan, maari maging lahar? Posible naman na maano dyan ng mga ulan, pero depende kung gaano kalaki ang volume ng mga abo. Ang importante lang sa unang ulan na malakas, lilinisin niya ang dalisdis at idadala sa mga ilog sa western side kasi doon yung mga abo. At kailangan lang nilang iwasan ang mga ilog para kung umuulan kasi pwede rin namang baha o di kaya ay maduming baha. Importante po yan na maging mapagmatsyag sila lalo na kung umuulan kapag sila ay malapit sa ilog. At magiging silted po ang mga ilog dahil dito na kung mangangahulugan din po na pag sobrang lakas ng ulan, aapaw ang ilog kaagad. Posible naman po, pero Okay. hindi pa natin mabigyan ng detalye kung ano yung mga ilog na to. Okay. Ang kasalukuyan po ay nagmamapa ang iba't ibang mga kawani ng FIVOX para doon sa asphalt para mabigyan ng tamang guidance. Opo. Hindi naman po kasing kapareho ng pinatubo ang Bulkang Kanlaon sa kasalukuyang history niya na maliliit lang ang volume. Nung unang panahon sa ancient history ng Kanlaon, very explosive yan. Kaya nga sobrang laki ng Bulkang Kanlaon, ibig sabihin, madalas sumabog ng malakas. Opo. Ano ang worst case scenario po dito, sir? Well, sa kasalukuyan na setting ng Kanlaon, ang worst case scenario ay umakyat yung magma at maglabas nga ng magma at mas maging eksplosibo yung kanyang eruption. Mas delikado po yan. So, ibig sabihin, magre-recommend ang DOST FIVOX ng mas malawak pa na lugar kung saan lulusot ang eruption. No? Yung mga lugar na kailangang idagdag sa evacuation, restricted area. Yan po yung worst case, pero sa kasalukuyan, hindi pa po nakikita yon. Okay. Meron ho ba kayong mga makabagong mga gamit na nakapagsasabi kung gaano kalaking volume ng magma ang nasa ilalim ng bulkan? Tama po yun. Ang isa talaga nating ginagamit at sa buong mundo ganon, ay madetect po natin kung gaano kalaki ang pamamaga ng bulkan. Kumbaga, meron kang volume na isasaksak sa ilalim, dapat ialsa niya yung bulkan. So from there, mamamonitor natin kung gaano karami. Siyempre, yung gaano karaming gas, pwede nating compute kung gaano kalaki ang volume ng magma na nagdedigas. So may mga ganun pong parametro. Ang atin pong monitoring sa Kanlaon, tulad ng ibang mga bulkan, ay advanced. Ang kahirapan lang minsan sa Kanlaon, dahil nga steam-driven ang explosion, hindi mo ma-pinpoint agad kung kailan mismo. Although, 1 week before the eruption, nagpalabas na ang DOST FIVOX ng advisory na tumataas na yung bilang ng volcanic earthquakes na unusual yun. Kaya nagpa-abiso kami na talagang obserbahan yung 4 na kilometro na permanent danger zone. So ngayon po, more or less, meron tayong gamit ng ganito at meron na kayong estimate kung gaano karaming magma, yung kung gaano kalaking volume ang nandoon po sa ilalim ng bulkan? Wala pong magma sa mababaw na parte. No? Ibig sabihin, yung pamamaga na na-measure natin ay napakanipis lamang. Ibig sabihin, at doon sa tuktok ng bulkan. Ibig sabihin, yung pamamaga niya ay dahil lang sa gas na lumalabas. Wala pa pong magma. Okay. May tanong ka ba, Angela? Apo, sige. So, sir, sana po inyong mamarapatin, may kaunting kahapon issue dahil daw sa yung LGU sa Negros na nakakasakop nga sa Kanlaon, nagsasabi na yung pong local ninyo doon na FIVOX ay hindi po mahagilap at hindi nakukunan ng mas maagang informasyon. Ito ba'y nakaabot na po sa inyo, Secretary? Nakaabot po yung sa akin, ang nagsalita po ata yung spokesperson nila. Ang kausap po ng ating
volcano group na nasa Negros Occidental po, no, magkaibang probinsya. Dati po kasi meron kaming napakalapit na station doon ay unti-unti pong nagmamigrate na tayo doon sa kabila kasi kailangan ma-concentrate yung operation at delikado yung lugar. Ang kausap po ng mga tao ng DOST FIVOX ay yung Disaster Risk Reduction and Management Officer. Kausap po nila yon. Opo. Sige po. So sir, Secretary, sana po kung mamarapati nyo, ha, kayo na ang aming istorbohin dahil hindi ho naman sa pagkukumpara, iba ho pag kayo nagpapaliwanag. Iba rin po kapag kayong kausap. Mawalang galang lang. Opo. Sige po, wala naman pong problema. Okay. Salamat, Sec. Mabuhay po. Thank you. Si Secretary Renato Solidum na dati po naman din ay Direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.